Kumusta mga kaibigan? Kuya Alex in Bahamas ay nandito na naman ang inyong ka-OFW, kababayan at kaibigan. At ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang aking taniman. Ito ay dati kong basketballan. Kung makikita ninyo sa likod ko, ayun yung aking basketball ring. Ayun. At dito kami dati naglalaro ng aking pamangkin, si Jong, at ang aking kaibigan na si Roel. Ganon din si Hussein Patselo at syempre ang aking anak na si Sander. Dati, pagkatapos ng trabaho, ay dito kami naglalaro. Pinagtsatsagaan namin to kahit lupa lang. Ang importante ay nakapagpapawis kami dahil nga sa kinakaharap nating pandemya. Ngunit dahil sa pandemya na yan ay ginawa ko itong taniman ng aking mga gulay at tingnan ninyo kung gaano sila kalulusog. Ayan, dito sa aking kaliwa ay ang aking kamatis, cherry tomato para sa salad. At ito naman sa likod ko ang goat pepper. At dito naman ang broccoli. At doon naman sa sunod ay ang red cabbage. At ang sunod ay ang beets. At kung makikita ninyo, yan ang aking basketballan. At balik tayo dito sa aking likod, no? So dito sa aking likod ay ang kamatis uli na nakatanim sa container at nilagyan ko na lamang ng pagapangan. At ganoon din dito sa kabila ang aking panibagong red cabbage. Ngayon, magkakahiwalay sila ng panahon ng aking pagtanim. Nagpat lang ako ng 2 linggo para sa tuloy-tuloy na pag-harvest. At dito sa aking kaliwa uli ay ang broccoli uli. At doon ay napakarami ko pang tanim. Meron akong tanim ng carrots, cauliflower, at papakita ko sa inyo mamaya. At bago yan, eto naman ang aking tanim na mga iba pang gulay. At ayun, ngayon mas naging kapakinabangan ang bakanting lote na yan na aking pinaglalaroan ng basketball, sapagkat ang paghahalaman o ang pagtatanim ay isa ring magandang ehersisyo. Dahil sa pagtatanim, magbubungkal ka, magbubunot ka, luluhod ka, uupo, tatayo, so para ka rin nagbasketball. At ang kagandahan nga lang ay meron ka pang aanihin pagdating ng anihan. Ngunit syempre ang paglalaro ng basketball ay hindi ko naman sinasantabi, dahil yan ang aking sports, yan ang aking paborito. Pero meron pa naman tayong isang paraan para tayo makapag-ehersisyo sa pamamagitan nga ng pagtatanim. At ayan, napakaraming tanim, di ba? Mas naging kapaki-pakinabangan siya ngayon kumpara sa naglalaro lamang kami ng basketball. At ito nga pala kaibigan, ang bunga ng ating broccoli. At tingnan nyo, napakalaki, di ba? At yan ang kagandahan ng meron kang tanim sa iyong bakuran, sapagkat andyan lamang ang mga pananim, mga gulay. Kaya sa susunod na araw ay atin ang i-harvest ito at ipapakita ko sa inyo kung paano. At bukod dyan ay meron pa iba na mga bunga dito. Ayan o, kita ninyo. Ito ay palipasin pa natin ng mga 2 araw at pwede na. At ito lamang kaibigan ang kagandahan ng meron kang tanim sa bakuran mo, no? Sapagkat pag nakikita mong namumunga na ang iyong mga tanim ay ito na yung kabayaran sa ating pagod, sa ating pagsasakripisyo, sa ating pagtsatsaga. Kaya kayo kaibigan ay hinihikayat ko din magtanim. At hayaan ninyo, ituturo ko sa inyo paunti-unti. At nang sa gayon ay kayo din ay magtanim sa inyong mga bakuran at kung paano nyo ma-perfect ang ganyang bagay. At ito nga pala ang aking red cabbage. Ayan, kita ninyo ang mga dahon, ang lalaki, di ba? At napakayaman din yan sa mga nutrisyon at masustansyang gulay kagaya ng broccoli. At ito naman sa kaliwa ko ay ang beets. Sa susunod ay mag-harvest na tayo yan. Ipapakita ko rin sa inyo. At ayun, kung makikita ninyo ang aking basketball ring na siyang nagpapaalala ng itong lugar na ito ay ang dati namin pinaglalaroan ng basketball. At balik nga pala tayo dito sa ating beets. Nako, matutuwa kayo sa bunga nito, ang lalaki at napakalulusog. At alam nyo ba na
dito ko lang natuklasan ang ganitong gulay sa Bahamas nung ako'y mag-abroad. Palibhasa sa Pilipinas ay hindi ako masyadong nakakakain ng mga ganitong gulay at ngayon ay nakahiligan ko na. Sa susunod ay mag-ha-harvest tayo niyan. At tara, lipat naman tayo dito sa aking dwarf beans o Baguio beans. Tingnan ninyo ang mga bunga, no? Malalaki, green, at nako, malusog din yan at hindi nyo na kailangan pumunta ng palengke. Ayan lamang sa paligid, ano? At kaya kaibigan, kung wala kayong espasyo, pwede kayong magtanim sa paso kagaya nito, tingnan niyo. At hindi niyo na kailangan pumunta ng Baguio para kayo bumili ng Baguio beans. O, di ba? At palagay ko ay mahal ito sa ating pamilihan. Kaya kayo ay hinihikayat ko talaga kaibigan na magtanim. Yung mga espasyo na bakante ay taniman na ninyo ng gulay. At bukod doon ay siyempre makakatipid tayo sa gastusin natin araw-araw. At bukod doon ay nakakatanggal ng stress at magandang ehersisyo ang meron kang taniman o pagtatanim. Meron pinag-aabalahan ang iyong isip, ang iyong katawan. Kaya napakagandang ehersisyo nito. At syempre, lalo sa panahon ngayon, dapat lagi tayong kumain ng mga masusustansyang gulay para panlaban sa mga sakit na gumakalat ngayon sa ating paligid. At lipat naman tayo sa ating strawberry. Wow, tingnan nyo naman kaibigan, ano? Napakaswerte naman talaga ng masipag sa pagtatanim. At ayan, napakatamis niyan at tingnan nyo ang kulay, napakapula at napakayaman nito sa vitamin C, manganese at ganun din sa vitamin B9 at ganun din sa potassium at ito ay mayaman sa antioxidants. Tingnan nyo nga pala itong isang variety ng aking strawberry, ano? Tingnan nyo ang kanyang bunga, para siyang bulaklak. Ayan, tingnan nyo itong isa pa. Ayan, pero matamis siya kaibigan, ha? At ito nga pala yung aking mga strawberry pa na malapit ko nang i-transplant. At ginagamit ko ang mga baso na 12 ounce or 8 ounce cup na mga disposable para sa pagpaparami. At syempre ang ating romaine lettuce, nako, pang salad araw-araw. At ang ating celery na masarap sa pansit at maraming lutuin na pwedeng paggamitan. At syempre ang ating kamatis na walang sawang mamunga. At ayan, kita nyo naman nyo ang mga bunga ay patuloy. At ayun, natanaw ko na naman ang aking basketball ring. At syempre mga kaibigan, ang sekreto sa pagtatanim ay ang sipag, tiyaga. Totoo nga ang kasabihan na kapag may tiyaga ay may nilaga. Ngunit kung ang bunga ng inyong pagtsatsaga ay ninakaw, malamang sila na ngayon ang may nilaga. Ayun. At ito nga pala ang ating cherry tomato. Nako, napakatamis kaibigan. Napakasarap sa vegetable salad kasama ng ating romaine lettuce, red lettuce, at ganun din ng arugula. Kaya kaibigan, nako, kayo ay magtanim din ng cherry tomato. At tingnan nyo, ang daming bunga. At yan ay nasa isang puno pa lang naman kaibigan, ha. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ko nagawa ang ganyang bagay. Yan ay sa tamang pag-aalaga lamang kaibigan at isang technique. At hayaan ninyo at iisa-isahin ko yan sa mga susunod na araw. At kaya tutok lamang kayo. At syempre kaibigan, ha, kung bago lang kayo sa channel ko ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pindutin na rin ang all para lahat ng aking video ay ma-notify kayo. At syempre yan kaibigan, ang ating scallion o onion spring ang tataba at ang sweet basil na masarap gamitin sa ating pasta. At ganun din sa salmon, steak at marami pang iba. At ito nga pala kaibigan ang ating carrots. At ito nga pala ay nakatanim lang din sa mga paso. Tingnan nyo, no? At napakalulusog. At sa 2 araw pa ay atin ang i-harvest at hayaan ninyo ay ipapakita ko rin sa inyo. Kaya tutok lamang kayo. Ayan, tingnan nyo kaibigan na nakalabas na yung ulo ng ating carrots. At ito nga pala ang ating cauliflower. Nako, malapit na siyang mamunga. At syempre, ganun din ang ating mga talong. At ito nga palang talong na to ay meron akong iba't ibang variety ng ating talong, no? At ito syempre yung ating talong sa Pilipinas. Nako, ilang beses nang nag-harvest dyan si Mrs. para sa kanyang niluluto lagi. At ito nga pala yung malaking
talong nila dito sa Bahamas, ano. At pinatubo ko lamang yan mula doon sa binili ko sa food store, no, sa kanyang buto. At syempre kaibigan, tingnan nyo, nakakatawang pagmasdan nitong ating Chinese cabbage na nasa galon lamang. At meron akong video nito nung nakaraan, ha. Kung hindi nyo pa napanood ay nako, masarap pagmasdan. At marami siyang benepisyo sa ating katawan at doon ay binahagi ko din. Tingnan nyo kaibigan kung gaano kalulusog ang ating Chinese cabbage at nako, mahal din yan sa ating pamilya. At dito naman sa kaliwa ng ating basketball ring ay pechay naman ang aking nakatanim. Ayan, nasa paso lang din siya kaibigan, ano, na maliit. Kaya kung meron kayong mga paso ay pwede nyong gawin, ano, sa inyong balkonahe para hindi na kayo bibili. At nang sa ganun ay makaboss-boss sa mga gastusin. At eto, tingnan nyo, ginamit ko lamang ang styro box ng ating TV, no? Pagka ayan yung pagka bumili ka ng TV ay ayan yung nakasaklob sa ilalim at ibabaw ng ating TV para hindi mabasag. So instead na itapon ko siya ay naisipan kong gawing taniman at maganda ang naging resulta. At ito ang ating patatas. Ganun din, nasa paso lamang din siya, no, o container. Ayan, at ang lulusog, mga isang buwan pa ay pwede na akong mag-harvest niyan. Kaya pwede din kayo magtanim kaibigan ng patatas sa paso. At syempre kung may espasyo naman kayo ay pwede naman sa lupa na lamang. At iba pa rin ang tumubo ang isang halaman sa paso at sa direkta sa lupa. Napakayaman din ito kaibigan sa mga nutrisyon. At ito ang pinakahuli, ang ating sweet pepper. Ayan, tingnan nyo, bell pepper, ang lalaki ng bunga, no? At ang kintab, ang kinang. At nako, napakamahal na ito. At siguro dyan sa inyo ay ganun din, napakamahal din sa palengke dyan sa atin sa Pilipinas, sapagkat dito sa Bahamas ay mahal talaga, dolyar ang presyo. At kaya naisipan kong magtanim lagi nito para hindi na ako bibili. At nang sa gayon ay makatipid, ano? Nakatipid ka na sa gasolina ng kotse mo o ng sasakyan mo at hindi ka na namasahe at nasa likod bahay lamang ninyo ang inyong mga tanim na gulay. Kaya ano pang hinihintay nyo kaibigan, ay magtanim din kayo ng mga gulay. At nang sa gayon ay makatipid tayo. Yun ang pinaka main purpose natin, makatipid tayo sa gastusin. At nako, lalo sa panahon ngayon, hindi pwedeng puro lagi tayong bibili. Ang kailangan natin ay magtiyaga ng pagtatanim. At ganun din, kung may mga nalalaman kayo, ibahagi ninyo. At kung may mga sobra kayong mga patubo, ay ibigay ninyo sa inyong mga kapitbahay o kapatid. At hayaan nyo sila naman din ay magtanim at na ma-encourage nyo sila. At balikan natin itong ating cauliflower. Nako, napakamahal din ito. At ayan yung nasa may parteng kanan naman ng aking basketball ring. At ganun din, nakatanim lamang din sa paso. Kaya walang rason kaibigan na hindi tayo magtanim ng mga gulay, sapagkat sa paso o sa galon ay pwede tayo magpatubo o magpabuhay. At syempre ang ating sitaw, ganun din, ha. Nakatanim lamang siya sa timba at ginawan ko na lamang ng pagapangan. At maraming salamat sa inyo mga kaibigan at hanggang sa muli sa susunod na aking video. Ingat kayo lagi dyan.